Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, welcome na naman po sa isang namang episode ng ating talakayan. Anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay mga kabunyog, ang topic natin ngayon, kagabi nag-press con si Duterte. Nag-press con, kasama niya si Pantaleon Alvarez. Sa press con niya kagabi, napag-usapan si Roque. Napag-usapan si Roque, tinanong ng media. Ha? Tinanong si Duterte tungkol po doon sa gentleman's agreement. Naalala nyo yun? Ha? Yung gentleman's agreement na yan, ang una kasing nagsabi niyan, si Roque. Ha? Itong si Roque, sabi ni Roque, nung panahon daw ni Duterte, siyempre bahagi ng administrasyon noon ni Duterte si Roque. So sabi ni Roque, noong panahon daw ni Duterte, mayroon daw itong gentleman's agreement kay Xi Jinping ng China. Sa gentleman's agreement daw na yon, sabi ni Roque, nagkasundo ang dalawa na una, hindi haharangan ng Pilipinas o ng China ang mga barko ng Pilipinas na papunta ng Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal kasi nandun yung lumang barko natin na BRP Sierra Madre. Pumayag daw si Duterte na sa isang agreement, bagamat verbal ito, pero nagkasundo daw yung dalawa. Ang tawag nila doon, gentleman's agreement, sabi ni Roque. Kinalaunan, nang mainit na yung issue na yan, nagsalita si Panelo. Di ba? Naalala nyo mga kabunyog? Sabi ni Panelo, hindi totoo yan. Walang gentleman's agreement o anumang kasunduan na pinasukan si dating Presidente Duterte. Sabi ni Panelo, katatawag ko nga lang kay FPRRD. Katatawag ko pa lang sa kanya. Talagang sinabi niya na walang agreement na pinasukan siya sa China. No. So kumbaga ngayon mga kabunyog, ang lumalabas, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Si Panelo o si Roque? Yan yung issue dyan. Yan yung issue dyan. Bago umalis si Marcos Jr., sabi ni Marcos Jr., bago siya umalis papunta ng US, kasi pumunta si Marcos ng US kasi mayroong trilateral summit ang US, Japan at Philippines. Bago umalis si Marcos Jr., sabi ni Marcos Jr., yung gentleman's agreement na yan, gusto ko talagang malaman ang detalye niyan at ang totoo niyan. Kasi, I'm horrified. Nabigla daw siya sa kung mayroon mang ganyang gentleman's agreement. Nakakagimbal daw yan, nakakagulat yan. Bakit ibininta o ipinagkasundo ang ating soberanya, ang ating sovereign rights at territorial integrity? Hindi daw yon, sobra daw yan. Kaya gusto niya daw talagang makumpirma kung ano ba talaga yan. So sa press con kagabi, tinanong ng media yung gentleman's agreement. At sa pagtanong kagabi, napag-usapan si Roque. At ang sagot ni Duterte, mga kabunyog, nilaglag si Roque. Nilaglag si Roque ni Duterte. Kumbaga mas kinampihan, mas kinumpirma ni Duterte yung sinabi ni Panelo. Kumbaga, sabi ni Duterte, wala pa naman yan si Roque sa administrasyon ko. Ang nandun si Panelo. Kaya parang sinampal dito si Roque. Sinampal. Kasi lumalabas si Roque ang sinungaling. Kaya paano yan, Roque? Kawawa ka naman. Sobra yung pagtatanggol mo kay Duterte, kay Sara, kay Digong, kay Kibuloy. Sa katunayan, nawawala na ang respeto sa iyo, Roque, ng mga tao. Pero ngayon, nilaglag ka pa rin ni Digong. Ni Duterte. Hindi man lang kinilala ang iyong mga sakripisyo. Yung pinababa mo na ang iyong pagkatao, sukdo lang sinusuka ka na ng mga tao kasi nga, para ka ng si Eric Celis at Badoy, para ka ng hindi abogado. Pero, tingnan mo ang ginawa sa'yo ni Digong. Pinahiya ka, nilaglag ka. Paano na yan? Paano na yan, Roque?
Ha? Kawawa ka naman. Wala na ngang respeto sa iyo ang mga tao. Kaya nga hindi ka nanalong senador eh. Ha? Hindi mo ba alam yung Roque, ba't hindi ka nanalong senador? Kasi wala nang respeto sa iyo ang tao. Nawala ang respeto sa iyo ng tao eh. Kasi sobra ka, sagad kang sagad yung pagkaano mo, sunod-sunuran kay Duterte. Sukdulan na yung pagkatao ay pinababa mo, hmm? Tapos nga ngayon, ganyan ang ginagawa sa ni Duterte, kawawa ka naman. 'Di ba? Oh. Hi kay Kabunyog Robert Agdipa Zednan si Sonny Reyes, kay Loe Galadis, ganun din kay German Aguirre, kay Judith Joy Belen Arsinwe, kay Ray Bibit, kay Elias Ibarra, kay Arnel Disquig, kumusta po sa inyo? Gayon din kay Jen Risayo, kaya ito, kumusta po kayo dyan? Jen Risayo sa Toronto, yung mga kababayan natin dyan, yung mga Phil Canadian sa Toronto, kumusta po? Sabi ni Langga Palangging, Enzo, wala ka nang alam kundi manira. Paano tayo maninira? Hindi tayo naninira. Binabalita lang natin kung anong totoo. Panuorin mo ito. Papanood ko sa iyo yung sinabi ni Duterte tungkol kay Roque. Langga Palangging, manood ka ha. Nunong, salamat uli. Salamat. Laging nagsisend to ng star sa atin si Kamunyog Nunong Raymond. Okay, so dito ipapakita ko sa inyo, dininay ni Duterte yung sinabi ni Roque. Dininay. Ang nakakahiya dito, si Roque. Kasi grabe ang pagtatanggol niya kay Duterte. Dito kay Digong, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, lahat. Grabe ito si Roque, talagang wala na nga ang respeto sa kanya ng mga tao eh. Kaya nga yan hindi nanalong senador. Kaya lang, bakit? Bakit siya nilaglag ni Duterte? Kasi masilan yung sinabi ni Roque tungkol kay Duterte. Sinabi ni Roque na mayroong kasunduan si Duterte at saka si Xi Jinping. Pumayag si Duterte sa kasunduan na yon. Yun din yung binabanggit ng China ngayon. Yun ang inuulit-ulit ng China, na mayroong kasunduan ang Pilipinas at ang China. Nag-commit ang leader ng Pilipinas. Bagamat hindi pa pinapangalanan ng China si Duterte, bagamat hindi pa pinapangalanan ng China, pero malinaw dyan, si Duterte talaga ang tinutukoy ng China, na mayroong commitment sa China na ganito at ganyan. Tapos ngayon, siyempre, binago na ni Marcos ang policy. Kaya ang sinasabi ngayon ng China, yung agreement na pinasok ng mga naunang leader, hindi daw sinusunod ngayon. Ang tanong, sino ba kasing leader ng Pilipinas ang nag-commit ng ganon? Langanin yung commitment na yun eh. Sinurrender mo yung ating sovereignty, ang ating sovereign rights. Si Roque ngayon ang nagsabi. Si Duterte, mayroon siyang secret agreement na ganon. Kaya lang, siyempre si Duterte, dinideny niya yon. Dinideny niya. Kasi nakakaano talaga yon, katraidoran talaga yon. Kaya si Panelo, parang siyempre, on the rescue si Panelo. Sabi ni Panelo, hindi, walang ganun. Pero ngayon, si Duterte na mismo ang nagsabi. Sabi ni Duterte, hindi, wala si Roque nung panahon na yon. Hindi pa siya miyembro ng gabinete. Wala. Si Panelo ang nandun. Di parang sinabi ni Duterte na si Panelo ang tama, mali si Roque. Sa bandang uli, alam niyo kung paano pinahiya si Roque? Tinanong ng media tinanong ni Duterte yung mga media. Bakit? Ano bang pagkakakilala niyo kay Roque? Ganon mga kabunyog ang tanong ni Duterte sa media. Sabi ni Duterte sa media, tanungin ko kayo, ano bang pagkakakilala niyo kay Roque? Ang ini-imply doon ni Duterte na si Roque, alam niyo naman yan, chismosa yan. Chismosa yan. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig niyan. Hindi naman ganun ang sinabi ni Duterte, pero yun yung ini-imply niya. Kasi tinanong niya yung media, kayo, ano bang pagkakakilala niyo kay Roque? Hindi sumagot yung media. Nanahimik. Nanatawalan lang si Duterte. Alam nyo naman kung ano yung si Roque. Ang ibig sabihin nun, yan si Roque, parang chismosa yan. Kaya,
Grabe dito ang grabe dito ang pagpapahiya, laglag kay Roque. Abangan natin. Ano kayang reaksyon ni Roque? Anong reaksyon niya kaya dito? Ha? Anyway, panood ko na sa inyo ito mga kabunyog. Panoorin niyo na. Panoorin na natin yung mga sinabi ni Duterte. Issue ni PBBM nyo. Ano, si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Panelo ang nandoon. Wala si Harry Roque. He was not there because he was not part of the government. Delegation. So, wala ho akong maisagot dyan about Harry Roque. Ask him again. Wala pala tayong audio kanina. Ang sabi ko, so narinig nyo, sinabi mismo ni Duterte na wala pa si Roque nung panahon na yon sa kanyang administrasyon. Nung nag-usap sila ni Xi Jinping, state visit yata ni Duterte sa China, sabi ni Duterte, ang kasama ko si Panelo, wala pa si Roque noon. Sabi ni Duterte, tanungin nyo na lang si Roque. Napanood nyo mga kabunyog, linaglag linaglag si linaglag si Roque, kawawa naman si Roque. Pinagmalaki pa yan ni Roque na mayroon gentleman's agreement. Siyempre, hindi aaminin ni Duterte na yon. Pero ang totoo, tama si Roque, mayroon talaga yan. Mayroon talaga yan. Sa ginawa ni Duterte ng katraidoran sa Pilipinas, alam naman natin na maka-China si Duterte. Ano talaga yon? Actually, totoo yung sinabi ni Roque, kaya lang, dinideny ni Duterte ngayon. Kasi hindi na siya presidente, at katraidoran talaga yung ginawa na yun ni Duterte. Kaya dinideny na ni Duterte yon. Pinagtatanggol siya ni Panelo, nagda-damage control si Panelo. Ngayon, paano na ngayon yan, Roque? Dinideny ni Duterte yung sinabi mo. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man agreement. Bakit sinabi ni Roque? So, yun, napanood nyo mga kabunyog. Dito ang sinasabi ang pinag-uusapan natin, yung sinabi ni Roque na mayroong gentleman's agreement, pumasok sa kasunduan si Duterte kay Xi Jinping. Ngayon, dinideny ni Duterte yun. Dinideny. Pero ang totoo, sabi ni Jose Andres, sinungaling si Digong, ang totoo, tama yung sinabi ni Roque. Imposible na walang kasunduan si Duterte at saka si Xi Jinping.
Alam naman natin ang policy ni Duterte nung panahon niya, maka-China ang maka-China. Kaya lang, ngayon kasi, naghuhugas kamay na si Duterte. Ayaw niya nang aminin yan. Kasi katraidoran talaga yun eh. Sabi nga ni Bongbong Marcos Jr., ni Marcos Jr., I'm horrified. Nakakagimbal. O ngayon, kasi, imaginein mo nga naman, presidente ka ng Pilipinas, pumasok ka sa ganung kasunduan, katraidoran talaga yon. Kaya nga ang reaksyon ni Marcos Jr., I'm horrified. Iimbestigahan ko yan. So anong ginagawa ngayon ni Duterte? Nag-aano siya, liniligtas niya ang sarili niya. Ayaw niyang palabasin na talagang traitor siya, pero ang totoo, traitor siya. Tama si Roque sa bagay na yan. Mayroon talagang kasunduan. Kaya lang, linalaglag na ni Duterte si Roque. Linalaglag na. Sabi ni Duterte, walang alam yan si Roque. Hindi naman yan part ng gabinete ko nang pumunta ako ng China, kausap si Xi Jinping. Hindi siya member nun. Ang katabi ko noon, si Panelo. Tapos sabi niya sa tanungin nyo na lang si Roque kung saan galing yung impormasyon niya. Kawawang Roque. Harry Roque, wala pa siya doon noong panahon na yun. Sinabi niya, nakakalikot, ginawang isyu ni PBBM ngayon. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niyang isyu na meron daw kayong... Do you know? Ito. So ang tanong nitong media, so bakit po sinabi ni Roque na mayroon ka daw pong agreement sa China? Bakit sinabi po yun ni Roque? Hintayin nyo yung sagot ni Duterte. Si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Panelo ang nandoon. Wala si Harry Roque. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ho akong maisagot dyan about Harry Roque. Ask him again. Kumbaga dinideny talaga, nilalaglag talaga ni Duterte. Sabi ni Duterte, wala akong masagot dyan sa sinabi ni Roque. Tanungin nyo na lang uli siya. Pero magpa-follow up itong media. So bakit po nagsabi ng ganon si Roque? Bakit ganon? Ito. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man agreement. Bakit sinabi ni Roque, Harry Roque, wala pa siya doon noong panahon na yun. Sinabi niya, nakakalikot, ginawang isyu ni PBBM ngayon. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niyang isyu na meron daw kayong... Do you know? Ayun. So ang tanong ng media, bakit nagsabi ng ganun si Roque? Ito ang sagot ni Duterte. Dito sasabihin na ni Duterte na ikaw, kilala niyo ba si Roque? Kilala niyo ba kung anong klase siya? Ito. Roque. Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Meron kayong idea? Pareho tayo. Nakita niyo mga kawanyo, pinagtawanan si Roque, Pinagtawanan. Nakakahiya ito sa kay Roque. Narinig niyo yung sinagot ni Duterte dun sa media? Kasi ang tanong ng media, bakit po sinabi ni yun? Bakit sinabi ni Roque yun? Tuloy, naging issue ni PBBM yun bago umalis. Yung ito issue sa gentleman's agreement. Bakit po sinabi yan ni Roque? Anong sagot ni Duterte? Anong sabi ni Duterte tungkol kay Roque? Parang nakakahiya yung sinabi ni Duterte tungkol kay Roque.
Ha? Nakakahiya, di ba? Kung si Roque nanonood dito sa presko na to, nakakahiya. Anong sabi ni Duterte? Kayo, alam nyo ba kung ano si Roque? Alam nyo ba kung anong klase, ano siya, anong personality niya? Ha? Oh, sabi ni Jenny Labrador, bigti ka na, Roque. Ha? Ano to eh? Mukha ngayon, mas nangingibabaw ang kasi ganito mga kabunyog, kung napapansin nyo, ang mga Duterte, si Sara, si Digong, si Bato, si Bongo, lumidistansya sa China. Hindi nila pinagtatanggol ang China ngayon. Hindi nila pinagtatanggol ang China, tahimik lang sila eh. Napansin nyo? Si Roque hindi, pinagtatanggol ang China eh. Pinagtatanggol ni Duterte, ni Roque ang China. So ngayon, parang lumalabas ngayon, nilalaglag talaga ni Duterte si Roque. Ayaw nilang sumama sa China ngayon kasi mag-i-eleksyon sa May 2025. Mag-i-eleksyon eh. Tatakbong re-eleksyon si Tolentino, tatakbong re-eleksyon si Bongo, si Bato, si Aimee. Kailangan, medyo dumistansya sila kasi ang mga Pilipino, galit sa mga maka-China. Nararamdaman nila yan. Ngayon si Roque hindi. Ang paniwala ni Roque, hindi. Dapat ipagtanggol natin ang China. Ang mga Pilipino hindi naman galit sa China eh. Yun ang paliwanag ni Roque. Pero hindi eh. Sila Digong hindi. Ayaw nila Digong na lumabas na sila ay traidor sa Pilipinas. Si Roque naman, ang punto ni Roque, pinagtatanggol ni Roque na wala. Tama lang yung ginawa ni Digong nung panahon niya, ni Duterte. Kasi yun eh, tama lang yun. Ang problema si Roque ay si Duterte, gustong i-deny yun. Kaya sa ngayon, sinong mas nagsasabi ng totoo? Sa pagkakataong ito, nagsasabi ng totoo si Roque. Kaya lang, ang sinasabi ni Digong, bakit? Kilala nyo ba si Roque? Anong pagkakaalam nyo sa kanya? Ang ibig sabihin nun ni Digong, hindi dahil sinungaling si Roque. Ang ibig sabihin nun, si Roque, hindi marunong magtago ng sikreto. Ang ibig sabihin ni Digong doon, bakit? Kilala nyo ba si Roque? Anong pagkakakilala nyo kay Roque? Hindi ibig sabihin no, na si Roque ay sinungaling. Alam ni Duterte na hindi nagsisinungaling si Roque. Kaya lang, ang ibig sabihin ni Duterte doon, taklisa si Roque. May mga bagay na hindi niya na dapat sinasabi niya. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya ito, mga kabunyog, kumbaga para kay Duterte, may mga bagay na ginawa niya, hindi niya yung kukumpirmahin. Hindi niya yun ikukumpirmahin. Pero totoo naman ginawa niya yun. Si Roque ngayon ang nagsabi nun. Ang akala siguro ni Roque, hindi i-deny ni Duterte yun. Kaya, balikan natin sino ang nagsasabi ng totoo? Si Duterte o si Roque? Si Roque. Kung akong tatanungin nyo, si Roque nagsasabi ng totoo yun. Na talaga namang si Duterte, maraming mga kasunduan na pinasok sa China na ang Pilipinas. Kaya lang, bakit dinideny ni Duterte? Dinideny ni Duterte dahil nga, katraiduran nga yun eh. Pag napag-usapan yan at naungka talaga, masisira ang imahe ng Duterte, pati si Sara. Madadamay silang lahat dyan. Wala na silang karir sa politika kasi katraiduran sa bansa yan. Kaya, dinideny nila yan. Si Roque naman, ang tingin ni Roque, walang mali dun sa ginawa ni Duterte noon. Kaya gusto niya tanggapin yon. At si Roque, grabe ang pagtatanggol sa China. Sila Duterte, ayaw ipagtanggol ang China. Ayaw nilang magsalita. Tahimik na lang sila. Si Roque, pinagtatanggol talaga ang China. So, magkakaiba yung nila ngayon. Ang problema kay Roque, kinumpirma niya yung sinabi na mayroong agreement si Duterte. Si Duterte siyempre maghuhugas ng kamay. Kaya anong sabi ni Duterte ngayon? Bakit? Kilala niyo ba si Roque? Ang ibig niyang sabihin doon, si Roque ay klesa. Mayroong mga bagay na hindi dapat sinasabi. Yan yun. Anyway, paano yan Roque? Kawawa ka naman. Nilaglag ka at pinahiya ni Duterte. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.